application. So you all know how to use the command line bar and the drawing area. Now, dadalwa lang yon sa part na pag-aaralan natin. Meron tayong 17 parts na pag-aaralan. And inside those parts is several other parts or sub-parts of AutoCAD working environment. And kailangan alam nyong gamitin ang bawat isa doon. So alam nyo na kung ano ang mangyayari. For this lesson, isa ito sa pinakamahirap na activity gagawin nyo. Kaya makinig kayo. Mag-record kayo. I really don't care kung naka-record ako. Ano ba maririnig nyo sa akin? Uli, human, beautify, basic cakes lang. O, diba? O, let's start. Goal for this lesson will guide you to become more familiar with AutoCAD working environment. You are familiar, but this one, you will be more familiar with AutoCAD working environment and different interface elements that will help you become proficient. Ang proficient, ito na yung hindi pang noob. Diba? Noob. So, before you start to create drawings, you should familiarize yourself with different parts of AutoCAD windows for you to create. Ay, gusto niya talaga. Floor plans and drawings easily. Alam, natatandaan nyo ang hirap na dinanas nyo kay Ma'am Jonah? O yun, hirap nyo rin dadanasin yun. AutoCAD version lang. Okay? So, yes. Ay, hindi ko kasama. Sorry. Medyo ano version? Lighter version. Sandali mo. Sandali mo na. Medium. Ay. Nakasaksak pero di ma-igin mo. Baka mamaan. Yung select rin ka. The different parts of AutoCAD. Alam niyo na yung dalawa. O yung iba naman. Then, explore ang different parts of AutoCAD. I-explore nyo. Pag sinabi natin i-explore, pindutin nyo ng pindutin. Kayo balik. Huwag nyo lang sisirain yung inyong laptop. Bakit? Pag sinira nyo ang unit na naka-assign sa inyo, hindi ko yon papalitan. Bumili kayo ng sarili nyong laptop para makakomply kay TLE G10. Hahanap kayo ng sarili nyong resource. Kapag nasira ang computer number 1, sino meron dito naka-assign sa computer number 1? O kung kayong dalawa naka-assign, nasira nyo yung si laptop, then mag-provide kayo ng sarili nyong laptop with AutoCAD. Lagi yung tatandaan, mahal ang laptop na kayang i-run si AutoCAD dahil kailangan niya mataas ang specs. So, iingatan nyo ang laptop. Yes. Paano man kung hindi po ikaw yung nakasira pero kapupo? Same. Halimbawa, nakasira doon, then you will provide. Sisihin nyo yung mga ano doon. Bakit? Tupunin yung alagaan niya. And then, show enjoyment in doing activities given. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo, you will not enjoy. Wala na yan. X na yan, di ba? You will not enjoy. Pero, mas aalwan ang buhay nyo sa G10 ICT kung mamamaster nyo ang paggamit ng AutoCAD or parts of AutoCAD working environment. Objectives, learners will do the walkthrough of the lesson. Bibigay ko sa inyo ang content, then learning objectives. Technical terms that you will encounter for this lesson. Number 1, the environment. It means the surrounding or conditions. Number 2, the application. The action of putting something into operation. And number 3, explore. Dito sa part na to, na explore. It means you need to explore it on your own. Paano kayo matututo kung kayo ay takot na takot gumamit ng laptop? Lagi niyong tatandaan, kapag hindi niyo ginawa ang isang bagay, mananatili lang kayo sa lugar kung saan hindi niyo kayang gawin ang isang bagay. Walang pag-unlad sa inyo. So huwag kayo matatakot. Pag alam niyo tama ang pipindutin, pindutin niyo na. Oo. Sure na kayo na tama ang pipindutin. Sige lang, pag mali naman yan, call me. Hindi na kayo makabalik, call me. Naging white yung screen.
Oo. Ha? Nag-crash. Nag-crash na yun. Hindi yun nag-crash. Gigigil na ako sa inyo nun. May virus. Wala. Wala mga nanonood ng video. I will show you what, kung ano ang papanoorin nyo sa video. Ayoko na magpa-video. Tagal. Okay, so there are three different ways on how to start your AutoCAD application. Makinig, take note of this. When I say take note, yun ang makikita ko sa notebook nyo pag check ako. Dahil gagamitin nyo yan sa exam and sa inyong mga activities. When I say take note, seriously, take note. Promise, lalabas yan sa exam. Saan ba lang ang lecture? Promise yan. Okay, number 1 is the use of start menu o yung tinatawag nating Windows icon. Ito ang start menu. Ang tawag sa kanya ay start. Ayan o, nakikita nyo start. So, paano natin i-open si AutoCAD using the start menu? Click on it. Hanapin o sa search. Ayun, si AutoCAD 2021. I-click and it will open. Naintindihan? And dito lang oh. Ayun. Search for apps. Type si AutoCAD kung hindi lumalabas. Then, click on AutoCAD icon. Ano yan? Second one is yung ating shortcut icon. Nasa desktop. Ito yung ginawa nyo last time na gumawa tayo ng activity. Ayun oh. O, pangalawang way yan, ha? Tatandaan nyo, the use of the desktop icon or the shortcut key, AutoCAD.exe. Ayun siya. Number 3, if you have or a file or the .pwg file is existing on your unit. For example, this one. This one is an AutoCAD file. You can open AutoCAD using a file. Bago open si AutoCAD. Sino yung dito nakaupo nung last time? Ayan. Ano pinili mo? Pimenea, Kabugnason, at again, chorus, number 1. Ano ang gagamitin? Window or the start menu. Window or start menu. Number 2. Why? Anong file? Shortcut. Ayan. Desktop icon or the shortcut icon. Number 3. File. Anong format? O di wow. Anong format? Not just any other file. What format? Pa-take note pa ako sa inyo. .dwg drawing file. Hi. Okay, so let me introduce to you the AutoCAD working environment. Ito ang kabuuan, you are all familiar with this kind of working environment. Yung tinatawag nating CAD working environment. So let's start with number 1. Yung tinatawag na application menu. Iisa lang ang itsura ng application menu. Letter A na kulay pula. Kahit anong version yan, letter A na kulay pula yan. And it is located at the top left corner of your working environment. Hindi nagbabago yan ng pwesto. Hindi nagbabago yan ng kulay. Iisa lang yan. Letter A na kulay pula. Ang tawag sa kanya ay application menu. Naintindihan? Number 2. The quick access toolbar. So, lagi siyang katabi ni application menu. Quick access toolbar. Ito. Number 3. The workspace switching. Ayun. Number 4. The title bar. Ito, yung kulay puting yan. But sometimes it's not white. But it contains, mamaya, i-discuss ko yan. Number 5, the information center. Ayan. Number 6 is the ribbon panel. So, ribbon panel is the second largest part of your AutoCAD.
drawing aids. Yan. Number 11, information bar. Ito ang information bar. Yon. Number 12, the drawing status bar. Drawing status bar, dalawa lang yan. Ito, yung part na yan. Zoom. Ayan, ito ang drawing status bar. Number 13. The command, alam nyo na, command line bar. Saan kayo nagtatype? Number 14, the UCS or user coordinate system icon. Ito, yung X and Y. Number 15, the in-canvas control. Ito siya. In-canvas control. Number 16, the largest part of AutoCAD working environment, drawing area. And last but not the least, crosshair. Yung ating mouse pointer in AutoCAD. O mamaya, i-discuss ko ano ang mga details niyan. Let's start with